Nagsagawa muli ng rally ang ilang personal support workers sa Villa Colombo Homes for the Aged na higit 2 buwan nang nagwewelga. Nagkaroon na ng isang tentative agreement, subalit hindi na pinal ang kasunduan. Ang apela nila sa report ni Kisha Balatbat. Isinasagawa na ngayong Biyernes ang pakikipagnegosasyon ng Villa Colombo Homes for the Aged at Unyon ng mga manggagawang Personal Support Workers QP 5525. May 28, 2025 nang magtigil trabaho ang mga empleyado at sa nakalipas na 2 buwan, wala pa silang nakukuhang kasunduan. Nagsagawa na rin sila ng rally noong Hunyo para ipaglaban ang kanilang mga panawagan at ngayong Biyernes, nagwelga silang muli sa kalsada malapit sa care home. We're really hoping that these people get a settlement that is recognizes their contribution, their skill, their compassion, and I'm sure your audience can empathize. How do you live on less than $20 an hour in a city like Toronto? Kabilang sa mga apektado, ang Pinoy na si Marinela Ijeran, isang PSW na pangunahing tungkulin ng alagaan ng mga pasyente sa care home. Aniya, mabigat ang epekto ng welga sa kanila. Maraming na-stress kasi ang dami naming babayarin Tapos yung mga namin, every time na yung, alam mo naman, yung renta dito very expensive talaga ang renta ng Kaya financially number 1, yung mga stress namin, yung pagod namin, yung init everyday. Kabilang sa mga panawagan ang pagtaas ng sahod, sick days at benefits para sa mga part-time workers. Ayon sa isang part-time PSW, malaking tulong ito kung makukuha nila. I'm a mother of 4 kids, and when my kids get sick and I need a prescription, I always have to pay that out of pocket, and it comes very expensive. And if I do get benefits, it helped me a lot. I'm hoping that everybody gets benefits, and I'm hoping that the full-timers don't lose anything, and that we're all able to go back to work because these clients are like our family. Tumangging magbigay pahayag sa Omni News ang Villa Colombo Homes for the Aged dahil patuloy pa nila ang negosasyon. Ilan sa mga manggagawa, aminadong hindi kumpiyansa na magkakaroon ng maayos na kasunduan. Pero ang Secretary-Treasurer ng QP Ontario, may tiwala na pagbibigyan ng kumpanya ang mga manggagawa. Nais niyang ipakita sa 25 manggagawa na nagwewelga na suportado sila ng mga miyembro ng QP. I think it's important to show the support because whatever they get, it will definitely impact others as we move forward going to other negotiations. As you know, times are getting much more difficult. Our economy is getting harder to survive in, and I know that when we make good gains for one, we're making good gains for all. Inaasahan ng mga manggagawa na magkakaroon ng kasunduan ngayong Biyernes, pero kung walang deal na makakamit, asahan daw ang pagpapatuloy ng welga. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.